Nagsimula ang series sa nangyari sa nakalipas na mga naglalaban ng mga malalakas na nilalang. Isang dragon ang kinakalaban ng makapangyarihang mga tao na itinali ang dragon gamit ang kanilang mga magic power. Saka din mula sa ulap ay bumaba ang isang demon na may malawak na pakpak. Nagpalabas ng kuryente ang dragon at pinakawalan ang sarili nito. Pero kasabay nito nasabay ang malaking demon at ng mga makapangyarihang nilalang na nagpalabas ng kanilang malakas na pag-atake at sabay na pinatamaan ang dragon na dumpensa gamit ng nagliwanag nitong mga pakpak. Ipinakita naman ng naghahabulang sina Favaro at Kaizar gamit ng kanilang mga kabayo. Tapos pareho pa silang tumalon mula sa mataas na bridge at nagpatuloy ang habulan sa bubong ng mga bahay. Nagkasalubong sila sa ere at nag-espadahan. Nagtapon ng smoke bomb si Favaro na sinundan ni Kaizar pero nawala si Favaro. Nasa taas na pala ito na nagbabay pero nakita pa rin siya ni Kaizar. Pinuto ni Kaizar ang kadena sa kinatatayuan ni Favaro saka din tumaas para labanan ito. Nag-espadahan sila sa gumugulong na malaking wheel at tabla lang sila. May nagtapon ng mansanas na lalaki sa crush na babae pero nahagip ito ng espada ni Favaro, saka din niya tinapon sa katunggali na hinati ito. Pero inutakan ng may buhok ni McDonald si Kaizar na nauntog sa hindi nito nakitang dinaanan na butas. Sa malapit doon ay ipinakita ang ilang mga babae na tinalian ng mga lalaki para kidnapin. Pero naistorbo sila sa dumating na wheel at dalawang bida na binangga ang kanilang sasakyan. Nakatalon si Favaro na nilapitan ng mga kidnapper at sasaktan sana ito nang dumating ang nakakabayong Kaizar na hinahanap si Favaro. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Favaro na makaalis at dumiretso sa isang bar. Sinundan siya ni Kaizar na nakasakay pa rin sa kabayo nito. Pero loko si Favaro na sinaktan ng puwet ng kabayo ni Kaizar kaya ito tumakbo na sinipa pa ang pinto. Dahil dito ay iniwan ni Kaizar ang bida para habulin ang kanyang kabayo. At nag-cheer si Favaro na ininom ang alak na benta sana ng bartender sa kasinabing utang ito. Habang pauwi ay deproblema ang mga kidnapper dahil wala silang nakuhang babae kaya lagot sila sa kanilang boss. Nang biglang sumabog ang kanilang sasakyan at nagkuryente. Saka din lumabas ang isang chicks na walang damit sa kanilang harapan. Kaya nais nilang kunin ang chicks. Subalit nag-ilaw ang mata ng babae. Sa kampo ng mga kidnapper ay sinabi ng kanilang boss na si Garth na hanapin ang bounty hunter na nang istorbo sa kanila. Pero naroon na pala si Favaro na nakaupo. Umatake ang mga masamang tao pero pinatulog lang silang lahat ni Favaro. Kaya gumamit ng magic skill si Garth at nagsummon ng mga monsters at ipinahabol si Favaro na tumakbo. Sa labas ay pinagtawanan ni Garth si Favaro dahil nawala ang tapang nito. Pero naglagay na pala ng alcohol ang bida sa lupa kaya nang magbuga ng apoy ang mga monsters ay sila ang mismong nasunog na natigok. Kaya napatawa si Favaro saka ipinakita ang hawak nitong maliit na monster kay Garth na naiinis. Umatake si Garth pero siya ang itinulak ng bida sa isang fork kaya ito nasaktan. Saka gamit ang bounty hunter bracelet nito ay ginawang card na bato si Garth. Saka din kaagad na dinala kay Bacchus na nagbabayad para sa mga nahuli na bounty. Kaya binayaran ng lasenggo ang bida ng kalahati ng bounty reward. Nagreklamo ang bida pero wala siyang nagawa. Saka din lang pumunta sa isang bar para magsaya at mag-chicks dahil bagong sahod. Sinabi niyang alam niya ang daan patungo sa Helheim kung saan nakapunta na siya dati. Kaya bilib naman ang mga nakakarinig sa kanya maging ng ibang mga lalaki. Nagkataong nasa labas si Amira na narinig ang sinabi ni Favaro kaya napatigil ito at sumilip sa loob para tignan ang nagsisinungaling na Favaro. Pero nabangga niya si Kaizar na ibinalik ang nahulog niyang pendant. Nagtanong si Kaizar kung nawawala si Amira pero sinabi ng babae na may nakita na itong guide saka umalis. Nang makita ni Kaizar si Favaro ay agad ulit na gusto niyang makipaglaban sa loko na bida. Pero pinigilan ni Favaro ang laban at sinabing mas maraming pera ang kaibigan niyang si Kaizar kaya ito ang nilapitan ng mga babae. Nagyabang naman si Kaizar pero nang makita nitong tumakbo ulit si Favaro ay naiinis na lang ang lalaki na nascam. Patawa-tawa si Favaro na umiihi nang magsalita si Amira sa likod niyang nagtanong kung alam ba ni Favaro ang daan patungo sa Helheim. At dahil nakita ni Favaro na sexy ang kaharap ay gusto niyang makascore. Kaya nagpanggap siyang alamang patungo sa Helheim kapalit ng pakikipaglovang-loving sabay hahalikan na sana ang babae. Pero hindi natuloy dahil biglang nagsalita ang isang lalaki na si Ghost. Kapatid daw ito ni Garth na nahuli na niya kanina. Napagtanto ng bida na kaya pala kalahati lang ang binayad sa kanya ni Bacchus dahil partner pala yung kailangan niyang mahuli na bounty. Magsasalita pa sana si Amira pero pinisil ng bida ang lips nito sabay sabing maghintay lang muna ang chicks dahil babalikan niya. Nagsummon ng monster si Ghost at lumabas ang isang pangit na dinilaan pa ng asong pag-alagala sa kalsada tulad ng amo nito. Napatawa ang bida dahil ang cute daw ng monster pero nang lumabas ito ay pagkalaki-laki pala na sinuntok ang umilag na Favaro dala si Amira. Lumapit si Favaro at parang langgam na inakyat ang monster at sinaksak ng espada ang ilong nitong nagdugo. Pero pagbaba niya ay naiwan ang espada niya kaya pinatakbo si Amira. Subalit biglang sinabi ni Amira na siya ang bahala sabay ilaw ng mata nito. Nakita rin ni Favaro na nag-ilaw ang bracelet nito.
Saka din lang nagbago ang anyo ni Amira na naging demon chicks at sinangga ang suntok ng malaking monster. Saka pa pinagbubugbog ang malaking monster na nasaktan at natamba. Nakuha naman ni Favaro ang espada na napangiti. Muling tumayo ang monster pero pinagsisipalang ito ng Demon Girl kaya ito natalo. Samantalang sinaksak na ni Favaro si Ghost na nasaktan at saka din niya ginawang card na bato. Natakot ang dalawang babae na tumakbo. Pero paglingon ni Favaro ay nakita ang malaking monster na natamba. Nakaligtas siya sa monster pero nataman siya ng barrel ng alak kaya siya natamba. Saka pa lumapit si Amira na sinabing ituloy na nila ang gagawin at hinalikan ang bida na nawalan ng malay. Nakita ni Favaro ang sarili na nahuhulog. Saka din lang napunta sa isang lugar na puno ng apoy. Saka siya nakakita ng higanteng dragon na nakita siya at kinain. Pero panaginip lang pala ito. Pumasok ang isang babae sa kanyang kwarto at napapatanong pa rin ng lalaki kung anong nangyari. Hinanda ng babae ang paliliguan nito. Naninilip ang babae sa paghubad ng bida, pero napasigaw ito nang makita ang buntot ng bida kaya ito tumakbo. Inakala ng bida na hindi ito totoo, pero napasigaw siya nang makita sa salamin ang puwet na mayroon ng buntot. Naalarma ang mga anghel dahil sa pagkawala ng isang susi. Pero sinabi ng iba na huwag silang matakot dahil may hero sila sa lupa na mapagkakatiwalaan. Saka din ipinakita si Gian na nakikipaglaban sa mga demon na umaatake sa kanila. Pinagtatagpas ng mga knights ang kalaban saka din pinalabas ang malalaki nilang mga giant sa wall ng castle. Umatake ang mga kalahi ni Optimus Prime at pinagpapalo ang mga demons. Kaya nanalo ang mga knights. Balik kay Favaro ay optimistic pa rin siyang inisip na panaginip lang ang buntot. Kaya sumayaw-sayaw pa siya at inuntog ang sarili pero nasaktan kaya alam niyang totoo ang buntot niya. Sinubukan niyang putulin ang buntot pero matibay ito. Dumating si Amira na sinabing gumawa ng kasunduan sa pamamagitan ng spell dahil naniwala sa sinabi ng sinungaling na Favaro. Mawawala lang ang spell kapag sinabi ng bida ang daan patungo sa Helheim. Bumalik ang babae na hila-hila si Kaisar na nakita ni Favaro kaya agad siyang nagdamit at lumabas sa bintana. Pero di naganan siya ni Amira na nagdudang tumatakas si Favaro. Nagtanong ang babae kung sinungaling ba si Favaro. Kaya sinabi ng lalaki na tignan ang mata niya. Pero mukha itong ewan kaya sinampal ni Amira. Hinila ni Favaro ang babae na masayang makita ang kabayo. Pero nang sumilip si Kaisar at makita sila ay napasigaw ito dahil inakalang kinikidnap ni Favaro ang chicks. Pero nakita niya ang buntot ni Favaro na gumagalaw-galaw pa habang umaalis sila. Samantala habang tumatakbo ang kabayo ay iniisip ng bida na saka na lang papatayin ang babaeng demonyo kapag nasa tamang pagkakataon. Saka ipinangako ulit na dadalhin ang babae patungo sa Helheim mismo. Nag-imo naman si Kaisar dahil inakala niyang demon pala si Favaro na gustong-gusto pa naman niyang nilalabanan. Dumating ang mga knights ng palasyo at sinabing hinahanap nila ang isang demon. Saka tinawag si Kaisar na isang knight at nagtanong. Pero sinabi ni Kaisar na siya ang maghahanap sa demon na inakalang si Favaro. Kaso ay nakita ng Knight Commander ang bracelet ni Kaisar na bounty hunter at inisip na peke siyang knight. Saka siya sinaktan na natamba. Naalala niya ang pagkamatay ng ama at sinabing isang demon ang dahilan ng pagbagsak niya. Kaya sinabi ng Knight Commander na ang mga masamang pangyayari ay nagpapalakas din sa mga tao. Saka sila umalis. Nakarating ng isang lumang bahay sina Favaro at Amira saka tinignan ng bida ang dala na bounty. Pinasok nila ang bahay na maraming patay na ginawang etag ng halimaw. Saka din niya nakita ang monster na target na nagpapanggap na display sa pader. Sinabi niya kasing pangit ito kaya biglang gumalaw ang monster na hinagisan siya ng bagay. Sinabi ng bida na magtago si Amira pero walang pasintabi na biglang umatake si Amira at inislice ang malaking monster saka din tinulak at naging karne. Dahil dito ay napagtanto ni Favaro na talagang demon si Amira at napakalakas pa nito. Kaya nagbago ang isip niyang huwag papatayin ng demon kapag gising ito. Nagpunta ulit sila kay Bacchus at kinuha ang bounty. At dito ay gustong kainin ni Amira ang pato ni Bacchus na nagrereklamo. Sinabi ng bida na mabaho daw si Amira kaya nagpunta sila ng isang shop at naghanap ng damit na mas nababagay kay Amira. Nang makahanap na sila ng damit ay pinakain ni Favaro ang babae na sarap sa pagkain. Inagaw pa nito ang alak ni Favaro at first time daw uminom. Kaya nag-order pa si Favaro ng marami at nilasing ang babae. Saka din sila sumayaw-sayaw sa tugtugin ng lumang musika pero maganda. Kaya masayang-masaya ang nalasing na demon na nakipagsayaw kay Favaro. Nagpunta sila ng isang lawa at nagpalutang ang babae. Tinignan nila ang magandang kalangitan na nagustuhan ng babae. Pero loko ang Favaro na gustong saksakin si Amira para makalaya sa sumpa ng buntot. Sasaksakin na sana niya ang babae pero hindi gumagana ang bracelet niya kaya naistorbo ang balak niya. Opisyal na nagpakilala si Favaro at ang demon na sinabing siya si Amira. Nagtanong ang bida kung anong gustong gawin ni Amira sa Helheim. At sumagot ang babae na gustong makita ulit ang ina. Basta hawak niya ang pendant na bigay ng ina ay makikilala ang ina at magkikita sila ulit.
Natigil ang pag-uusap nila nang biglang lumabas sa tubig si Kaizar na sinabing niloko daw siya ni Favaro dahil isa pala itong demon. Saka pa nag-kidnap ng magandang chicks. Tatagain na sana ni Kaizar si Favaro pero pinigilan siya ni Amira. At nagandahan ng night kaya nasuntok siya ni Favaro at agad silang tumakbo ni Amira. Kinabukasan ay nag-announce ang mga knights na hinahanap nila ang isang demon girl. Kaya sinabi ni Favaro na matutulungan ng mga ito. Habang kausap ni Amira ang kabayo ay lumapit ang mga knights na nakita siya. Ibinenta pala siya ni Favaro na may pera na. Hinabol ng mga knights si Amira na naging demon ng Maipit. Kaya siya talaga ang target ng mga knights na wanted sa pagnanakaw ng isang susi mula sa mga anghel. Pinaikutan nila si Amira saka din gumamit ng mga magic spell para mahuli si Amira. Sinabi ni Favaro sa kabayo na umalis na sila. Sumakay siya sa kabayo pero hindi nakikinig ang kabayo na dinala si Favaro patungo kay Amira. Samantala ay hindi sapat ang enchantment ng mga knight kaya hindi nila mahuli ang babae. Tapos dumating pa ang kabayo na sakay si Favaro na kamote rider at di naluhong sila. Tapos naitapon pa ang smoke bomb niya. Tatakas sana siya pero nakita siya ni Amira. Kaya sila umalis na iniwan ng kabayo na pinasalamatan muna ng babae. Nakarating sila ng isang bridge pero naipit sa gitna ng mga knights na nasa magkabila ang dulo na. Sinabi ng knights na double cross si Favaro kaya nagtaka ang babae pero kinumbinsi siya ng bida na magtiwala sa kanya. Sa kanya pinagbabaril ang mga tali ng bridge saka din sila nagpahulog ni Amira sa tubig sa baba. Nakatakas silang nabasa ng tubig. Sinabi ng babae na narinig na sinungaling ang bida. Kaya sinabi ulit ng lalaki na tignan ang mata niya. Kaso ay mukhang loko pa rin kaya nasampal ulit. Dahil sa ginawa ay naging wanted silang dalawa na nakita din ni Kaizar. Natatakot ang mga anghel dahil sa pagguho ng kanilang tahanan pero dumating ang Archangel na agad inayos ang lugar gamit ng kanyang armas. Saka sinabihan nito si Gian na warrior sa lupa na bilisan ng misyon. Nakita ni Gian na malakas ang bagyo. Kaya sinabi ni Levali na hintayin nilang tumigil ang bagyo. Pero ipinakita ni Gian na hindi ito ordinaryong bagyo dahil ang totoo ay nagkakaroon ng imbalance ang mga demon at mga anghel. Samantala isang madilim na gubat pero dahil sa pagod ay nahulog siya at nawalan ng malay. Tapos may lumapit sa kanya. Sa isang lugar ay ipinakita naman ng dalawang demon boss na nasa trono nila. Dumating ang mga aso ng babae at nag-report at sinabing nakita na nila ang hinahanap. Sinabi ng babae na patayin na nila subalit tumanggi ang boss na sinabing may mga rules silang sinusunod. Ipinakita sina Amira at Favaro na nagpunta uli sa isa pang lugar. Inakala ng babae na iyon na ang Helheim pero sinabi ng lalaki na hindi pa dahil masyado pa itong malayo. Saka naupo ang loko na sinabing kailangan nila ng pera at inilabas ang litrato ng bounty na hinahanap. Pero nakita ng bida na mahirap ang trabaho na gagawin nila. Inakyat niya ang isang halaman na mahal ang halaga at masayang kinuha ito. Pero may lumabas na halimaw kaya agad siyang nagpahulog at naglambitin sa tali. Saka din binaril ang mata ng malaking monster snake na nahulog at natigok. Kaya sinabi ng bida na maswerte lang siyang nakaligtas saka inilabas ang herbs. Sinabi ni Amira na gustong kainin ang karne ng monster pero sinabi ng lalaki na baliw siya. Nagising naman si Kaizar at nakita ang isang batang babae na nasa harapan ng apoy. Dumating din ang tatay at nanay ng bata na na-welcome ang lalaki. Saka nagpakilalang doktor ng bayan na iyon. Iniluluto naman ni Favaro ang nakuhang halamang gamot nang maalalang lumilipad pala si Amira pero nakalimutan niyang ipakuha na lang yung halaman kanina. Pero nang ipakita ng babae ang pakpak ay iisa lang ito dahil nadisgrasya pala siya. Nagkwento ang babae nang magpunta siya sa vault ng God Key at kinuha ito na hinigop ng kanyang sarili. Nagdatingan ng security ng mga anghel kaya siya lumipad para tumakas. Ngunit nataman siya ng laser ng mga ito kaya bumagsak. Nilapitan siya ng Archangel at ginamitan ng nag-aapoy na espada kaya siya naitapon sa lupa na natanggal ang isang pakpak. Dahil dito ay naintindihan ni Favaro kung bakit siya hinahabol ng mga knights. Sinabi ng bida na para maniwala ay ipakita ng babae ang susi sabay lapit sa dibdib pero sinampal siya ni Amira. Sinabi ng demon girl na hindi nagamit ang God Key dahil nai-combine na ito sa kanya. At siya na ang mismo na God Key. At alam din ito ng mga anghel at mga demon na naghahanap sa kanya. Nagpasalamat si Kaizar sa mga magulang ni Rita. Nang kakain na sana si Kaizar ay pinigilan siya ni Rita na umiling. Sinabi ng mag-asawa na inaatake sila ng mga halimaw at kinukuha ang kanilang mga bata at si Rita na lang ang natira. Saka pa umiyak ang babae kaya sinabi naman agad ni Kaizar na tutulungan ng mga ito. Hindi kinain ni Rita ang pagkain nito na sinabing maggot soup. Saka din kaagad na lumabas. Sinundan siya ni Kaizar para kausapin. Sinabi ng bata na sawa na siya sa kunwari na pamilya. Saka sinabi ng bata na mas matanda pa siya kumpara sa lalaki. Pero hindi daw nakikipaglokohan si Kaizar at sinabing tulad niya noon si Rita na isang spoiled brat. Galing sa noble family si Kaizar pero nang minsan na maambush ang tatay niya at manako ang binabantayan nila ay binitay ang tatay niya. Kaya pinaalis sila at naging mahirap.
Saka din nagpakamatay ang nanay niya sa ilog. Nagdrama pa si Kaizar na mahalin daw ni Rita ang pamilya habang magkakasama pa sila. Pero sinipa siya ni Rita na ayaw daw ng drama. Saka natatay ang lalaki kaya agad nagpunta ng banyo. Samantala ay naghanda sina Amira at Favaro para sa misyon. Nang umaga na ay nakahanda naman na ang mga tao kasama ni Favaro para sa mga umaatake na monster. Nagsalita ang monster na kilala ang pangalan ni Kaizar. Umatake ang monster na agad ding sinalubong ni Kaizar at nag-espadahan sila nang dumating na troll na nagtataka kung anong ginagawa doon ni Kaizar. Nagtapon ng smoke bomb ang troll na kinaistorbo ni Kaizar. Saka din siya pinaamoy ng droga ni Favaro kaya nakabalik sa pagiging normal si Kaizar. Nagtanong si Kaizar kung anong nangyari kaya sinabi ni Favaro na may hallucination effect ang fog na naroon. Saka din lang nakita ni Kaizar na naging zombie ang mga tao na naroon. Maliban lang kay Rita na bata pa rin. Lahat ng mga magagandang bagay sa paningin ni Kaizar kanina ay naging mga pangit. Kaya napagtanto niyang yung mga masarap na pagkain na kinain niya kagabi ay pawang mga maggot. Kaya hindi siya makapaniwala na na-scam ng labis. Inilabas ni Favaro ang wanted poster at ang necromancer na si Rita pala ang kasama ng target nila. Nagusalusal ang bata pero muling isinuot ng dalawa ang antivirus na face mask saka pinagpapatay ang mga zombie na walang kalaban-laban. Pinagpapatay lang nila ang mga ito. Nagising din si Kaizar sa katotohanan na pinagpapatay din ang mga zombie na lumapit sa kanya gamit ng kanyang mga espada. Nakita niya ang mga magulang ni Rita at binalak saksakin, pero biglang pumagitna ang bata kaya natigil si Kaizar. Dahil natigil sa pag-usal ang bata ay kinagat siya sa leeg ng ina na zombie. Kakagatin din sana siya ng tatay na zombie pero pinagpapatay silang pareho ni Kaizar. Dahil sa sugat ay natamba si Rita na nabitawan ng masamang libro. Kaagad itong pinagpapana ni Favaro kaya nag-apoy at lumabas ang tunay na monster na kaagad hinuli ni Favaro gamit ng bracelet. Samantalang malungkot si Kaizar dahil sa pagkamatay ni Rita. Sinabi ni Favaro na 200 years old na si Rita. Saka din iniwan ng malungkot na Kaizar na hinintay ang paggalaw ng naging zombie na Rita na umatake. Nagpunta kay Bacchus si Favaro at kinuha ang bayad. Pero nang ilabas ni Bacchus ang bagong wanted list ay kasama silang dalawa ni Amira. Kaya sinira ito ng bida pero naglabas ng marami pang kopya si Bacchus. Samantala ay magkasama pa rin si Rita at Kaizar. Nagtanong ang batang matanda kung bakit hindi siya pinatay ni Kaizar. Kaya sinabi ng knight na hindi siya pumapatay ng patay na. Nasa isang bayan sina Favaro at Amira dahil hinahanap ng bida ang daan para makapunta ng Helheim. Sinabi kasi ni Bacchus na alam nito ang daan patungo ng Helheim. Naiinis si Amira kaya sinabi ulit ng bida na tignan ng mata niyang hindi sinungaling sabay takip ng fish, kaya sinampal ulit siya. Nagtanong-tanong sila kung nasaan yung barko patungo sa Helheim pero hindi alam ng mga tao. At habang nag-iisip si Favaro na baka mabuking siya ay may nagtawag sa kanya na alam ang barko patungo ng Helheim. Kaya nagpapogi si Favaro na naalala na daw ang daan. Ipinakita ang nanonood ng mga demon pero hindi na nila matrack ang kinaroroonan ni Amira. Nagsagutan ng mga aso at ng isang pangit pero sinabi ni Azazel na baka may nagtago ng kanilang trap. Pero nag-utos itong hahanapin nila ang God Key. Samantala ay tinuro ng guide ang kinaroroonan ng barko patungo sa Helheim. At naroon din ang captain nito. Nagkatitigan sila ng Lokong Favaro at pareho silang mukhang unggoy. Saka din naalala ang kaharap at excited na tinakbo ang isa't isa. Akala mo kung magyayakapan sila pero nagsuntukan at nagsipaan ang dalawa. Tinapon ni Favaro ang pirata na naglambitin at umilag-ilag. Natigil lang sila nang magtanong si Amira kung mag-ina ang dalawa. Sa barko ay nag-usap ang dalawa dahil magkakilala pala sila 3 taon na ang nakakalipas. Ito si Amon na kilala ang tatay ni Favaro. Isa kasing Robin Hood na nagnanakaw sa mayaman at ibinibigay sa mahihirap ang tatay ng bida pero ayaw niyang tularan. Samantala ay nagtanong si Kaizar sa isang lalaki kung nakita si Favaro. At sinabi ng lalaki na wala na ang hinahanap dahil nakaalis na. Nagtanong si Kaizar kung bakit sinusundan siya ni Rita. At sinabi ng bata na dahil wala na siyang gagawin sa kinakulungan na zombie village. Natigilan sila nang sabihin ng guide na alam kung nasaan si Favaro kapalit ng pera. Sa barko ay muling napanaginipan ni Favaro ang malaking dragon kaya muli siyang bumangon. Nanghuli naman si Amira ng flying ugly fish. Pero dahil hindi ito mukhang masarap ay pinalaya ng babae ang monster fish. Nilapitan ni Favaro si Amira at sinubukang tanungin ang nakikitang dragon sa panaginip nito. Iginuhit pa niya ang dragon para maintindihan ni Amira. Pero walang magets ang babae na pagkain ang gusto kaya naiinis si Favaro. Tinawag ni Amon si Favaro para mag-inuman. At dahil may pagkain na kasama ay naging mas excited si Amira na naunang tumakbo. Samantala ay nakasakay na sa barko si Rita at Kaizar. Nagtanong si Rita kung kamag-anak ni Kaizar si Favaro saka sinipa ito. Kaya sinabi ni Kaizar na magkababata silang magkaibigan. Kahit nobleman si Kaizar at mahirap lang ang pamilya ni Favaro ay nagkikita pa rin sila araw-araw at naglalaro ng espadahan.
Pero hindi inasahan ni Kaizar na magnanakaw pala ang tatay ni Favaro at sinamantala lang ni Favaro ang kabaitan niya para makakuha ng impormasyon. Kaya ninakaw ng tatay ni Favaro ang convo na dala ng tatay ni Kaizar. Sa oras na iyon ay nagiinuman naman sina Amon at Favaro at kain ng kain si Amira. Sinabi ni Amon na ang tatay ni Favaro ang nagligtas sa kanya ng araw na ninakaw nila ang kayamanan mula sa tatay ni Kaizar. Dahil isang demon ang dumating at pinagpapatay ang grupo ng tatay ni Favaro at si Amon lang ang nakaligtas. Kaya sinabi ni Amon na tutulungan si Favaro na makapunta ng Helheim. Sa labas ay nagtanong si Amira kung sino ang pinagkukwentuhan ni na Favaro at Amon kaya sinabi ng bida na ang tatay niya. Kaya na-curious pang lalo ang walang malay na Amira kung ano ang tatay at ipinaliwanag naman ito ni Favaro. Walang ano-ano ay biglang noga ang bangka. Saka din may lumabas na malaking monster crab. Sa kabilang ship naman ay pinasok ng mga pirata si Narita at Kaizar kaya nakipaglaban ang Knight at pinagbubugbog lang ang mga kaharap. Tinutukan ng pirata si Rita at sinabing papatayin ito kung hindi sisuko ang Knight. Iniwan naman ni Favaro ang blade at sinabing ang pirata ang minamalas. Saka kinagat ng zombie girl ang pirata sa kamay. Balik kina Favaro ay pinalo ng monster crab ang dalawa na umilag pero noga ng labis ang ship. Sinabi ni Amon na shipwrecker ito saka wala pa silang armas pang laban sa malaking monster. Sinubukang barilin ni Favaro ang crab pero tumalbog lang ang bala. Pero dumating si Amira na niligtas siya at dinala sa gilid. Kaso ay nakita sila ng mga taga-Hell. Walang hirap na pinutol ni Amira ang isang sipit ng malaking crab. Saka din tumalon at sinaksak ang utak ng crab na natigok. Tinikman pa ng babae ang utak pero hindi daw masarap. Nakita ni Amon at ng mga kasama ang nangyari at nagtanong. Kaya naipit si Favaro na hindi alam ang sasabihin lalo na at nalantad pa ang buntot niyang matulis. Sinabi ni Amon na konektado din pala ang bida sa demon. May lumabas na tali at hindi na nakapalag si Favaro nang mahuli ito at may tali pa itaas. May mga dumating din na Shokoy na mga kasama ni Amon at tinutukan ng kanilang malaking tinidor sina Favaro at Amira na hindi gumalaw. Sinabi ni Amon na nagkaroon siya ng career change sa pagiging Demon's Ward. Sinabi nito ang totoong nangyari noon na siya ang traidor sa grupo ng tatay ni Favaro. Siya pala ang nagturo sa demon kung sino ang nagnakaw ng kayamanan na kukunin din sana nila sa mga knights. At kaya lang ang nakaligtas dahil tauhan siya ng demon. Nang marinig daw ni Amon na nasa tabing dagat si Favaro at hinahanap ang Helheim ay nagpanggap siyang tagahatid ng pasahero sa Helheim at binalak talagang ma-corner ang dalawa. Saka ipinakita ang kanilang wanted photo at nagtanong kung sino si Amira. Dahil hindi alam ng bida ay inutusan ni Amon na patayin na siya ng mga Shokoy. Gumalaw si Favaro at nahulog ang kanyang mga smoke bomb at nagkausok ang barko. Samantala ay mabilis ang paglapit ng barko ni Narita at Kaizar at ipinakitang ginawa ng zombie slaves ng babae ang mga pirata. At may gamit siyang isang skull stuff para makontrol ang mga ito. Binangga ng barko nila ang barko ni Amon at mabilis na hinahanap ni Kaizar si Favaro. Nasa itaas lang sina Amira at Favaro. Nagulat si Amon na naging bounty hunter na din ang anak ng ninakawan nilang knight noon. Pinaligiran ng mga Shokoy ang knight. Pero biglang nilantakan ng isang zombie ang isang Shokoy na parang pizza. Saka sila naglaban at pinagmamasdan sila ng hindi makapaniwala na Favaro kasama ni Amira. Lumapit si Amon na sinabing dadalhin na nito si Amira habang hawak ang armas. Kaya inilabas din ni Favaro ang espada saka sila nagtagaan ni Favaro sa ibabaw ng tali. Tabla lang sana pero baril ang isang kamay ni Amon na iniwasan ni Favaro na naibitin. Saka tinutukan ni Amon ang bida at sinabing malas ito. Pero sinabi ni Favaro na ito ang minalas na siya ang kinalaban saka binaril ang steering wheel ng barko. Dahil dito ay biglang naalag ang barko at nahulog ang mga zombie at Shokoy sa tubig. Naglambitin si Amon pero dahil matabang matako sa alak ay nakabitiw. Tapos hinuli pa ng malaking crab na inipit. Saka din ginawang chichirya na parang corn bits na sinut sa bunganga at crispy ang hatid. Nilapitan ni Kaizar si Favaro at sinabing maglaban na sila doon para matapos ang lahat. Pero natigil sila nang biglang kumidlat at mula sa itaas ay may bumabang malaking galamay. Ito pala si Azazel na gustong kunin si Amira. Sinabi ni Kaizar na umilag si Amira na tinulak sa tabi pero pareho silang nakuryente ng galamay kaya sila napasigaw. Saka din sila kinuha pataas ng malaking galamay at kitang-kita ito ni na Favaro at Rita na walang nagawa. Sinabi ng kasama ni Azazel na papatayin nila si Kaizar pero sinabi ng Demon King na hindi pwede. Samantala ay nahihirapan ng mga anghel na gumagawa ng barrier para makontrol ang pagtakas ni Bahamut. Nasusunog ang iba pero kaagad silang pinapalitan ng mga kasama. Sinabi ng boss nilang Archangel na natutulog pa lang ang Bahamut at nahihirapan na sila. Paano na kaya kapag nagising ito? Akala ni Favaro kung tatakas sila ni Rita. Pero sinabi ng bata na pupuntahan nito sina Kaizar at Amira sabay sipa sa itlog ng mareklamong bida. Inilabas ni Favaro ang espada na akala natin kung papatayin ng zombie pero hinulog pala ang emergency boat na nakabitin. Saka din sila sumakay sa bangka at naghintay.
Samantala sa lumilipad na sasakyan ni Azazel ay tino-torture ni Pazuzu si Amira na nilulunod at pinapalo ng tanikala habang nagtatanong kung sino ang nag-utos sa kanya na nakawin ng God Key. Pasigaw-sigaw lang si Kaizar na pinapatigil ito pero walang nakikinig. Nawala ng malay si Amira kaya sumigaw ang dalawang aso na sinabing walang silbi si Pazuzu mag-torture. Sinabi ng boss na baka hindi yata siya kilala ni Amira na kanyang hari. Sumigaw si Kaizar na sinabing hindi si Amira ang masama kundi ay ang demonyong nang mamanipula dito na si Favaro. Kaya natawa ang mga demon at sinabi ni Azazel na ipapakilala sa tao kung sino si Amira. Pinuntahan ni Favaro si Bacchus at tinutukan ng leeg nito ng espada. Sinakal naman ni Rita ang pato na kwak ng kwak. Sinabi ng dalawa na kailangan nila ang lumilipad na sasakyan ni Bacchus. Pero sinabi ng Diyos ng Lasenggo na dapat may offering ang mga bida at hindi kutsilyo ang hawak. Sinabi ni Favaro na anong klase ng Diyos ang nang-scam ng mga tao. Kaya natawa si Bacchus na sinabing tutulungan sila kung makitang may katotohanan sa puso ni Favaro. Kaya natigilan ng bida na loko-loko. Napatingala siya at napangiti saka din itinaas ang armas at itinusok sa mesa ni Bacchus dahil sinira ang bato sa bracelet nito. Kaya napasigaw ang nainis na Bacchus. Kalaunan ay lumipad ang sasakyan ni Bacchus kung saan nasa loob sina Bacchus at ng tatlo pang nagkasama-sama. Dahil madaldal ang pato ay tinanggalan nito ni Rita ng balahibo. Nagtanong si Bacchus kung paano maghahanap buhay si Favaro. Kaya sinabi ng bida na tinuruan naman siya ng tatay kung paano amuyin ang patungo sa magandang hinaharap. Hindi makapaniwala si Kaizar na si Amira ang sinabi ng mga demon na traidor at pinagtawanan pa siya. Pero ipinilit ni Kaizar na si Favaro ang masama dahil ito ang nagpaasa sa kanya. Nang marinig ni Azazel ang pangalan ng tatay ni Kaizar ay naging seryoso ito at napagtanto na kilala rin niya ang sinasabi ni Kaizar na Favaro. Saka din iniwan ng inosente at wala pa ring naiintindihan na Kaizar. Samantala ay iniwan na ni Bacchus si Rita at Favaro sa lumilipad na lugar kung saan nila hinintay ang lumilipad na sasakyan ni Azazel. Binuhat ni Favaro si Rita at nagtaka dahil ang ganda nito dahil flat-chested. Saka din nila pinatamaan ng boga ng barko at naglambitin. Sa loob ay pagod na si Amira na nanghihina. Habang nag-uusap sina Azazel at ng mga kasama ay lumapit ang tauhan at nag-report. Ipinakita naman sina Rita at Favaro na nilalabanan nila ang mga skeleton guards na naroon. Pero hindi nila alam na pinapanood pala sila ng mga demon. Sinabi ni Azazel kay Kaizar na bibigyan ito ng pagkakataon para maipaghiganti ang ama. Habang tumatakbo sina Favaro at Rita ay bigla silang nahigop paitaas. Saka din nahulog si Favaro sa kinaroroonan ng kinatatalian ni Amira. Nagulat ang babae na makita si Favaro. Tutulong na sana ang bida kay Amira nang bigla ding mahulog si Kaizar mula sa isang butas na sinigawan si Favaro para paghigantian. Agad itong umatake ng espada na iniwas-iwasan naman ng bida. Sinabi ni Favaro na umalis muna sila doon pero hindi nakinig si Kaizar at naitapon ang armas ng bida. Habang pinapanood sila ni Azazel na na-entertain daw. Patuloy lang sa pag-atake si Kaizar na sinisisi si Favaro dahil sa mga masamang nangyayari sa kanila kaya napahiga ang natatalo na Favaro. Tutusukan na sana ang kulot pero may sumuntok sa mukha ni Kaizar kaya ito natamba. Ito pala si Rita na sinabing saka na magalit si Kaizar mamaya na ipinagtaka ng Knight. Sa labas ay nagbukas ng portal sina Azazel para umuwi sa kanilang mundo. Pero biglang sumabog ang isang bato na kinatanggol ng portal at natabasan ang ulo ng malaking monster na nagdugo. Kaya umalag-alog ang sasakyan na ramdam ng mga bida sa loob at ng mga demon na napatanong. Nasa labas na pala ang mga Holy Knights na pangkat ni Gian. Nagpalipad ng mga catapult balls ang mga knights sa tulong ng kanilang mga magic circles kaya naambush ang lumilipad na sasakyan ng mga demon. Sinabi ni Azazel kay Pazuzu na dalhin si Amira. Sa labas ay sinabi ni Lavali na nalaman niyang naroon si Amira dahil sa intel nito. Kaya ipinagkatiwala ni Gian ang pangunguna ng pag-atake sa kanya. Nagpatuloy lang sa pag-atake ang mga knights ng kanilang mga palaso at catapult. Samantalang may depensa naman na kuryente ang ship ni Azazel para sirain ang nasa ere. Pinalipad ng mga knights ang kanilang dragon knights na sinabayan ng mga catapult para suportahan. Sa loob ay pinuntahan ni Pazuzu ang kulungan para dalhin si Amira. Pero wala na si Amira sa kinatalian nito dahil pinakawalan siya ng mga bida. Sinabi ni Favaro kay Kaizar na magtulungan sila sa oras na iyon at pagkatapos ay saka sila magtutuos ng man-to-man. At dahil seryoso si Favaro ay pumayag naman si Kaizar. Sabay nilang tinapunan ng bakal ang mukha ni Pazuzu na nasaktan. Saka mabilis na naglambitin sa kadena na hinila ng bigat ng hinulag nilang bakal. Paglingon ni Pazuzu ay nakita niyang nakaumang na ang boga ni Favaro at tinamaan ang mata niya. Matibay pa rin ito pero napitpit ng malaking bakal. Kasabay nitong sumasabog ang ship na iyon dahil sa patuloy na pag-atake ng mga Holy Knights. Lumabas si Azazel na sinabing hindi sila hahayaang umalis. Naalala ni Favaro ang mukha ng demon na pumatay sa ama niya at ito nga si Azazel.
Mabilis na natapon ng tali si Azazel at natalian ang apat na hindi nakagalaw at nangasitumba sa sahig. Nilapitan agad ni Azazel si Amira at dadakutin na sana ito. Pero biglang nagbago ang mata ni Amira at inatake ng power nito si Azazel na nasaktan at naitapon. Saka din lumabas ang isa pang demon kaya naintindihan na daw ng nahuhulog na Azazel kung sino si Amira. Nahulog ang isang dragon sa tabi ng mga bida. Samantala ay tumatakbo ang kabayo ni Gian sa ere habang sinasabayan ang mga pag-atake at nagsummon pa ng paglabas ng Archangel na apoy na pinasabog ang malaking bahagi ng ship kaya na ito tuluyang pabagsak. Pero mula rito ay umalis ang mga bida sakay ng dragon na ginawang zombie ni Rita. Nagtaka ang mga tao kaya sinabi ni Rita na kayang kontrolin basta mga patay na. Inakala ni Kaizar na si Favaro ang nagtawag sa mga Holy Knights. Pero sinabi ni Favaro na anghel ng kinabukasan ang dahilan. Alam ni Lavali na nakasakay sa dragon na umalis si Amira dahil sa amulet na hawak nitong katulad ng suot ni Amira. Sinabi ni Amira na dalhin na siya ng mga kasama sa Helheim sabay sa bunot sa buhok ni Favaro. Pero sinabi ng bida na kahit gusto ay hindi magagawa dahil sa mga sumusunod sa kanila na mga Dragon Knights. Kalaunan ay magkakasama ang apat na hinuli ng mga sundalo. Nagtanong si Kaizar kung nasaan ang bracelet ni Favaro at ipinabisto ni Rita ang ginawa ng bida. Kaya pinitik ng bida ang noo ni Rita na nasaktan at sinabi kay Kaizar na sakalin na niya si Favaro para ipaghiganti ang ama. Pero sinabi ng knight na may usapan silang duel ni Favaro. Samantala sa impyerno ay pinagtawanan ng isa pang devil si Azazel dahil sa pagkatalo sa kanya ng mga tao lamang. Kaya umalis si Azazel para may kausapin. Nakarating ng kaharian ang mga knights at kaagad na binati ni Gian ang kanilang hari. Nakatali naman ang tatlong bida na pinatuwad bilang pagbibigay galang sa hari. Dinala ng mga kawal si Amira papunta sa hari na parang aso. Saka sinabi ni Gian na ito ang magnanakaw na hinahanap nila. Sinubukan nilang gamitin ang magic stone sa bracelet para malaman kung isang demon si Amira. Pero hindi ito umiilaw kaya nagtaka ang mga knights. Pero biglang nagsalita ang mga anghel na lumabas sa himpapawid na sinabing ganun na nakaw ang God Key dahil sa kakayahan ni Amira na itago ang pagiging demon. Pero gamit ang power ay ini-expose ng Archangel ang pagiging demon ng babae na nasasaktan. Dahil half God at half demon si Amira. Sinabi ng mga anghel na dahil hindi na nila pwedeng dalhin ang God Key sa langit ay inutusan nila ang hari na ikulong si Amira at bantayan. Nagtanong ang hari kung papatayin ba nito ang mga tao na kasama ni Amira. Sinabi ng Archangel na huwag silang patayin kaya walang nagawa ang hari kundi makinig sa anghel. Sinabi pa ng anghel na protektahan ng hari ang mga bida kaya masaya si Favaro na nagpasalamat sa mga anghel. Ipinakita ng mga anghel ang unti-unting paglakas ni Bahamut para makalabas ng seal nito. Naisil pala si Bahamut gamit ng pinagsanib na lakas ng boss ng God na si Zeus at ng Demon Lord na si Satan. Ipinaliwanag ng mga anghel na gawing ligtas ang God Key at mga tao na kasama nito para hindi makalaya si Bahamut. Saka din sila umalis. Inutusan ng hari na palayain ang mga bida na ginawa ng mga sundalo at masaya naman si Favaro na walang hiyang hinawakan ng kamay ng hari at nagpasalamat. Kaya inilak siya ng mga kawal. Pagkatapos pa ay ayaw ni Amira na makinig sa mga tao at sinabi kay Favaro na nag-promise itong dalhin sa Helheim ang babae. Sumagot ang bida na sinusubukan naman ito at ginawa iyon dahil sa sumpa ng babae sa kanya. Sabay pakita ng buntot na nakita ng mga tao na naroon. Dahil dito ay napagtanto ulit ni Kaizar na tao pala talaga si Favaro at hindi demon. Sinabi ni Favaro na hindi talaga dadalhin si Amira sa Helheim kaya nagulat ang babae na sinampal si Favaro. Naiyak ang babae na sinabing sinungaling si Favaro saka din ito pumasok sa kwarto. Kaya inilak ng knight ang kwarto gamit ng magic seal. Nag-uusap pa lang sila nang marinig nila ang alarm clock ng simbahan dahil may paparating na mga demon. Sa labas ay ipinakita ang malalaking mga Titan demon na patungo sa castle. Kaya naglabasan din ang mga Titan guards na bantay ng castle. Sinabi ni Gian na tatalunin ang mga dumating na halimaw gamit ng makapangyarihan nitong sibat na bigay ng mga gods. Pinalo ng Giant Knight ang isang demon na sumangga. Pero nang si Gian na ang umatake ng magic spear nito ay walang nagawa ang mga monsters na naging karne pagbagsak sa lupa. Kaya napahiyaw ang mga knights sa saya dahil nakakaya na nilang matalo ang mga demon. Samantala sa kinaroroonan ng mga anghel ay nagiging kontrolado ang pagbabantay nila sa Bahamut. Dahil daw ito sa pagkaka-rescue nila sa God Key na nagiging ayos ulit. Nag-usap ang mga Archangel at sinabi ni Michael na nagulat daw siya noong inatake niya noon si Amira. Dahil may lumabas na Shadow Demon na prinoprotektahan si Amira at hindi ito namatay noon. Napagtanto nilang may isa pang Scheme Master na ginagamit lang si Amira para makuha ang God Key. Nais nilang malaman kung sino ito kaya inisip nilang gawin patibong si Amira sa kaharian ng mga tao hanggang lumabas ang mastermind ng pagnanakaw ng susi. Samantala habang nakakulong si Amira sa kwarto ay nagsasaya naman si Favaro na inom, kain at babae. Samantalang sinabi ni Rita kay Kaizar na boring ang party kaya ito umalis. Sa kwarto ni Amira ay dumating ng isang lalaking nakatalukbong at sinabing kaibigan siya at matutulungan ng babae.
Kaya agad na lumabas si Amira para sundan ang lalaki na nagpapahabol sa kanya. Nakita naman ni Rita na bagsak ang mga kawal sa hallway na walang buhay. Pagkatapos uminom ni Favaro ay naghanap siya ng matutulugan. Sinundan siya ni Kaizar at nakita ang nakahilatang Favaro na tinitigan ng Knight. Dahil hindi umatake ang Knight ay napatanong si Favaro kung bakit hindi siya sinaksak ni Kaizar kaagad. Kaya sinabi ng Knight na hindi na nito alam kung ano ang totoo at mararamdaman. Saka nagtanong kung sino ba talaga si Favaro dahil iniligtas naman sila ni Amira mula sa mga demon. Kaya tumawa si Favaro na may hinanda palang tinidor laban sa bread knife ni Kaizar na sinabing isa siyang manggagantso. Kaya naglaban ulit sila gamit ng bread knife at tinidor. Nag-enjoy sila sa laban nang sinampal silang pareho ng dumating na Rita na sinabing nawawala si Amira. Ipinakita sina Amira at ng lalaking nakatalukbong na pumunta sa isang madilim na lugar. At nakita ng babae ang isa pang pendant na hawak ng lalaki na nag-ilaw. Habang hinahanap ni Favaro si Amira ay nakita nito ang estatwa ng Bahamut na yun mismo ang nasa panaginip niya. Nag-iisip siya nang lumabas si Gian kaya nais nang umalis agad ng bida. Sinabi ni Gian na ang Bahamut ang malaking estatwa doon. Saka naikwento ang paglabas ng Bahamut na mas malakas sa mga gods at mga demon na sisirasana sa buong mundo nang pinagsusunog nito ang buong paligid. Pero dumating daw sina Zeus at Satan at pareho nilang ginawang seal ang kanilang mga katawan para makontain ang Bahamut. At yung estatwa ay remembrance ng nangyari noon kaya maraming mga tao ang nagpupunta doon. Hindi para mabigyang galang ang Bahamut kundi ay ang Knight na nasa itaas ng Bahamut na naka-prophecy na tatalo dito. At iyon daw si Gian. Wala daw kinalaman doon ang bida na sinabing ang gusto lang naman ay uminom, mag-chicks at manood ng O-Anime Recaps Tagalog. Pero sinabi ni Gian na lahat ng tao ay may purpose. Dahil siya mismo ay magsasaka lang pero nang matanggap ang revelation ng Diyos ay nalaman ng misyon. Saka din iniwan ni Gian ang lalaking napaisip. Nagtanong si Amira kung sino ang kaharap nito at bakit may pendant tulad ng sa kanya. Kaya tinanggal ni Levali ang talukbong at sinabing ibinigay ito ng ina ni Amira sa kanya. Bago masabi ang nais nating malaman ay bumatengteng ang malaking alarm clock dahil may mga parating na hukbo ng mga demon. At sangkatutak ang mga ito at ang kanilang boss ay si Azazel. Kaya maging ang hari ay naalarma at sinabi sa mga tauhan na bantayan ang God Key. Kaya agad kumilos ang mga knights na naghanda sa kani-kanilang mga pwesto. Naghanda din ang mga malalaking golem knights na umalis sa pader. Nagliparan naman ang iba pang mga dragon knights. Samantala ay nagulat si Favaro nang biglang tumalon sa tabi nito si Amira na hindi na malungkot kundi masaya na ito. Saka sinabi ng babae na nakita nito at nakausap ang kanyang tatay kaya hindi makapagsalita ang lalaki. Pero dahil nagutom ang babae ay kaagad na tumakbo para maghanap ng pagkain. Na-late si Levali na sinabing hindi na maulit. Inutusan ni Gian si Levali na pangunahan ng paglaban sa mga demon na dumating. Samantalang magpapaiwan siya para bantayan ang castle. Kaya naghanda ang mga knights sa paglabas. Sinundan ni Favaro si Amira at nakitang kain ng kain. Dumating din si Narita at Kaizar kaya agad sinabi ng bida na nakita daw ni Amira ang tatay nito. Masayang kumain ang babae at nabusog ito. Nilapitan siya ni Favaro para sana kausapin pero hindi pa tapos kumain ang babae. Sa labas ay nagtapon ng malalakas na fireballs ang kaharian laban sa mga umaatake. Ginamit ng Golem Knight ang malakas nitong maso at inatake ang giant monster na sumangga. Saka din dinakmal ng monster ang Golem Knight na binalibag sa lupa. May kakayahan din ng mga giant demon na maglabas ng energy beam at pinasabog ang isang bahagi ng castle. Pagkatapos ay nagbabaan ang mga demon mula sa kanilang dragon para labanan ng mga knights. Ilang dragon ang nais kainin ang mga dragon knights pero pinapatamaan sila ng mga archers at blasters ng mga knights kaya marami sa mga ito ang natigok. Subalit bumawi si Azazel gamit ng mga shadow snakes nito na pinatay ang ilang dragon knights kasama ng katabi ni Levali. Bumawi naman si Gian ng pagsunog sa mga dragon sa ere. Kaya sinabi ni Azazel na siya ang pwedeng maging hadlang. Sinabi ni Pazuzu na siya ang bahala sa Hero Knight. Saka din agad na umatake kay Gian gamit ng malakas na buhawi. Kaya maging ang mga malaking Golem Knights ay naipit pabalik sa pader. Sinabi ni Pazuzu na ipapakita ang layo ng lakas nilang mga demon sa mga tao. Samantala ay ipinakita naman si Azazel na pinagpapatay ang maraming mga kawal. Hinila ng mga bida si Amira na pinapatigil na sa pagkain nito nang walang tigil. Tapos nawalan ng malay si Amira kaya nagtaka sila kung bakit naging asal bata ang babae. Sinabi ni Favaro na dapat na silang lumipat ng pagtataguan. Subalit nagsalita bigla si Azazel na sinabing huli na ang lahat dahil naroon na siya. Kaya labis ang gulat ni Favaro na muling naalala ang pagkamatay ng tatay sa kamay ni Azazel. Sinabi ni Azazel na hindi sasaktan ng mga tao kapalit ni Amira. Hindi pumayag si Kaizar kaya sinabi ni Azazel na tulad siya ng kanyang ama na pabida. Sinabi ni Azazel na siya ang nagtanim sa puso ng mga tao na magalit sa tatay ng Knight dahil sa hindi nito pagprotekta sa gemstone nilang dinala. Saka paginaya ang mukha ng tatay ni Kaizar.
Inistorbo sila ni Favaro na sinabing magkwento sa pagungang demon, at sinabing siya ang pumatay sa tatay ni Kaizar. Sinabihan ni Favaro na ipapasa ang trabaho na dalhin si Amira sa Helheim. Saka naghanda para maglaban silang dalawang demon. Ayaw sana ni Kaizar pero hinila siya ni Rita kaya din ito umalis. Gamit lang ni Azazel ang mga Snake Shadows ay tinamba kaagad ng demon si Favaro. Saka gumawa ng mga Skull Knights at inutusan sundan sina Kaizar. Ipinakita naman si Gian na bagsak na dahil mas malakas si Pazuzu. Tinanggal pa ng demon ang helmet ni Gian. Saka din muling ginamit ang malakas nitong buhawi na may kuryente pa at itinapon si Gian. Akala ng kalaban kung talo na si Gian. Pero sa tulong ng mga organized mages na gumawa ng tinakbuhan ni Gian sa ere ay nakatalo ng Night Hero na tinawag ang Magic Spear at nagliwanag na tinusok si Pazuzu. Kaya nasaktan ng demon na nababasag pero sinabi pa rin itong nakuha na nila ang pakay doon saka nag-evaporate. Agad sinalo ni Lavali si Gian at sinabi ng babae na kailangan nilang massacre si Amira. Samantala ay pinaglalaroan ni Azazel si Favaro na walang laban na nagtatago. Nakita ni Favaro na wala pala yung armas niya saka pa siya tinulak ng mga ahas ni Azazel. Tinapunan siya ng alak ng demon at sinabing wala naman palang laban ng mayabang na bida. Dumating si Kaizar na ginamit ang smoke bomb ni Favaro kaya nakapag-usap pa sila at sinabi ni Kaizar na ninakaw yung smoke bomb niya kanina. Tinatago naman ni Rita si Amira at gumawa pa ito ng hukbo ng mga zombie para magbantay. Binigyan ni Kaizar si Favaro ng espada para magamit. Napatawa si Azazel at sinabing siya ang dahilan ng paglalaban ng dalawang tao dahil siya ang responsable sa pagpatay ng dalawang tatay ng mga bida. Kaya pagbibigyan daw ang mga tao na labanan siya. Sinabi ni Favaro na hindi siya maghihiganti para sa tatay dahil hindi si Azazel ang pumatay sa tatay niya. Nag-miscalculate lang daw ang tatay niya kaya namatay. Saka sinabing hindi arch-enemy ang demon na nainis. Pero sinabi ni Kaizar na magkaiba sila ng pinaglalaban ni Favaro. Umatake si Kaizar ng galing nito sa pag-espada pero sinasangga-sangga lang ito ng mga ahas ni Azazel at naitapon pa ang tao. Gumamit ng harina si Favaro para maging smokescreen pero nagawa pa ring masaktan ng demon sina Kaizar at Favaro na naitapon. Umatake si Azazel pero sinangga ng buntot ni Favaro ang ahas nito. Saka mayabang pang sumugod si Favaro na itinapon pa ang armas. Pero sinalo pala ni Kaizar ang espada na nasa arena. Sinakal ni Favaro ang leeg ni Azazel gamit ng buntot kaya nagawang masaksak ni Kaizar ang natamba sa mesa na Azazel. Pero nagprank lang ang demon nang umiti pa. Pinasabog nito ang pader at sinabing hindi siya namamatay sa armas ng tao. Dahil nakitang namatay na si Pazuzu ay sinabi ng demon na tatapusin ang trabaho doon at kasamang papatayin ang dalawa. Tinignan ni Kaizar ang blade at nakita ang kumikinang sa malayo na armas ni Gian. Sinabi ng naging matapang na Kaizar na nagbago ang plano at ibinabalik ang trabaho ng paghahatid kay Amira sa Helheim kay Favaro. Kaya nanlaki ang mata ng kulot. Umatake pa sulong ang knight na inilag-ilagan ng mga ahas ni Azazel para lumapit pero naitapon pa rin siya ng demon. Sinabi ni Kaizar na hindi ang demon ang pumatay sa ama niya kundi ang hilig ng tatay sa pakikipaglaban ang pumatay dito. Saka sinabing small devil lang si Azazel na nagtatago sa dilim at oras na para ma-expose sa liwanag. Kasabay nito ang pagdating ng power ng armas ni Gian mula sa malayo kaya napasigaw ang nasaktan sa liwanag na Azazel. Pero nakapag-teleport pa rin ito paalis. Dahil dito ay nagsaya ang mga knights sa panalo. Naging interesado naman si Gian sa dalawang bida dahil sa kanilang harapan na pakikipaglaban kay Azazel. Pagmulat ni Kaizar ng mata ay nagulat siya dahil nakalambitin sa ere. At pag-angat ng mukha ay hawak-hawak siya ni Favaro na nakatali ang buntot at sinabing bilisan ni Kaizar ang pag-akyat sa kanya. Samantala ay ginising ni Lavali si Amira na nagkamalay. Pagkatapos talunin ni Rita ang mga kalaban ay sinilip niya si Amira pero wala na ito doon. Lumabas si Amira na hinahanap pa rin ng tatay at natigilan siya nang makita ang malaking estatwa ng Bahamut. May nakita siyang pangyayari patungkol sa nangyari noon sa Bahamut kaya nanlaki ang mata ng Demon Girl. Nag-ilaw ang dibdib ni Amira at bigla siyang naikonekta sa isip sa malaking Bahamut kaya napasigaw ang babae sa takot na narinig ni Favaro. Kung nagustuhan mo ang kwento ay mag-like ka lang at kapag naabot natin ulit ang 500 likes ay go signal ito na gusto nyo ang anime na ito.